Hi guys! Today I will be doing a first impression review ng Maybelline Dream Satin Skin SPF 24 and PA++. It's an air whipped liquid foundation. Also, itong Maybelline Dream Satin Skin Ultra Breathable Satin Two-Way Cake. Ever since na lumabas to, ang daming nag-request na gawan ko siya ng first impression. So, here you go. Ang shade ko dito is B2. May discount siya kapag binili siya ng set. So, hindi ko alam kung hanggang ngayon meron pa rin siyang discount, but I got this for 748 pesos. So, provides poreless, satin smooth looking skin, extraordinary coverage that does not clog pores, long-lasting and moisturizing all day. Babasagin yung kanyang packaging, but meron siyang pump, kaya it's a plus. Let's pump. Tingnan natin. Ito yung kanyang consistency. It's thick. Ilalagay ko muna siya on one side of my face and I choose itong side na to. Ang gagamitin kong brush is from Beauty Cosmetics. Yellow undertone. Wow! Perfect sa skin tone ng mga Filipina. Wala naman siyang scent. Wala akong naaamoy na scent sa kanya. Oops. Ba yan? Ito siya on one side of my face. Ang ganda ng coverage na natakpan niya yung redness sa aking cheeks. It looks flawless. Maganda yung effect ng foundation sa skin ko. Hindi siya ganun ka-matte. Parang siyang konting dewiness, as you can see dito sa cheeks ko, sa cheek ko. And it's yellow. Hindi siya nagmumukhang grayish. Kasi kapag pink yung undertone, nagmumukhang grayish sa akin. Kaya yeah. Mukhang sakto naman yung shade na nakuha ko. Okay, so i-apply ko na siya on the rest of my face. Napakadaling i-blend itong foundation na to. Although maganda yung coverage niya, hindi siya mabigat sa face. Nakakahinga pa rin yung aking skin. Madali din siyang mag-set, kaya sa mga nagmamadali, okay rin tong foundation na to. Alam niyo, ang pinaka nagustuhan kong feature niya, basta alam niyo yun, ang ganda niya sa skin. Satin skin talaga. Okay, so mag-a-apply ako nitong Ultra Breathable Satin Two-Way Cake. Itong gagamitin kong pang set. So, ito yung itsura niya. Merong engraved na Maybelline New York dito sa harap. And then, ang shade na nakuha ko is B4. Yung sponge na lang yung gagamitin niya. Yung sponge na parang yung sa White Super Fresh din. Ang ganda ng coverage nitong powder na ito. Pwede siyang gamitin with a wet sponge, pwede rin dry. Pero since pang set lang naman, ginamit ko siya dry. And sayang kasi natakpan niya yung satin finish ng foundation. Parang ordinary powder, pero maganda yung coverage. Siguro okay din to kahit hindi na siya gamitin ng foundation. Kasi unang apply ko pa lang, pansin ko kagad ang ganda ng coverage. Tapusin ko muna yung aking whole makeup and I'll be back. Satin finish ng foundation, na cover up ng Two-Way Cake. So, I think hindi ko siya pagsasabayin ng gamit kasi maganda yung coverage ng nung powder, nung Two-Way Cake rather. Nagmukha tuloy mattified yung face. Hindi naman yun yung aim ko. Parang gusto ko satin finish. By the way, yung powder din pala, dahil maganda yung coverage niya, na-emphasize na yung whiteheads ko kasi may mga lumalabas na akong whiteheads sa ilong na kailangan ng linisin. Ngayon ko nga lang nakita nung after kong apply yung powder, saka lang siya naglabasan. So, kung meron kayong dryness or whiteheads sa mukha, of course, ma-emphasize ng powder. Pero yung foundation, since medyo dewy siya, dewy yung finish niya, okay lang siya, walang problema doon. 1 p.m. I will be back later for an update. 4:12. Nung nakita ko yung sarili ko sa salamin, kailangan ko na mag-vlog. Lalo na sa T-zone, dito sa area na to. Kasi yung kilay ko, parang shining, shimmering, splendid na siya. By the way, lagi tinatanong kung ano yung blotter na ginagamit ko.
This is from Mary Kay. Ang dami ko nakuhang oil sa aking face. And nag-transfer din yung hindi ko alam kung yung two-way cake yung nag-transfer or yung foundation. Pero, after blotting, I don't think I need to touch up with powder. Mukhang okay naman siya. Yung lipstick ko, nabubara na. So, maliban sa pag-oil up ng face ko, okay pa rin naman siya. Yung blush on, nandito pa rin. Hindi pa rin ako mukhang hulas. Tinanggal ko lang talaga yung oil na lumabas sa aking face. Okay, so I will be back later for I think my final update na 7:47, almost after 7 hours. Ito na ang aking itsura. Halata tuloy yung whiteheads ko. Sa powder yata. Okay yung foundation. Parang medyo nag-aalangan ako dun sa powder. Parang siya yung nagbigay ng medyo off na color. Siguro hindi sila okay magkasama. Dapat okay sila kasi Dream Satin sila pareho. Parehong line. So, magbablot muna ako. If you have oily skin, magdadalawang isip ako. I don't think okay siya para sa oily skin. Siguro makakatulong kung meron kang matte na primer and yung powder mo is yung mattifying talaga. Yung foundation, yeah, yun lang talaga magandang coverage niya. Alam niyo, naaalala ko sa kanya yung Maybelline what do you call it? Liquid mousse foundation. Parang ganito siya. Pero, better yung formulation. Kasi thicker yun eh. Yung mousse foundation. Meron akong review nun. If you wanna check it out, lalagay yung link sa description box. Thicker yun. Ito, lightweight na. Pero yung coverage the same. Maganda yung coverage. Wala akong masasabi. Yellow undertone kung naghahanap kayo. Ito siya. Medium to full coverage. Longevity. Hanggang ngayon, andito pa rin naman siya sa face ko. Yung powder, nothing really special except sa coverage. Maganda coverage na. Okay siyang gamitin kahit na kung hindi kayo nagpa-foundation, ito okay na. Yun nga lang yung longevity, of course. Pag powder, pag pawisan ka lang, tanggal na. I will still give this a thumbs up considering yung coverage na at saka maganda siya sa camera. What can I say? Siguro I will think twice kung gagamitin ko siya outdoors, kung nasa labas ako. Kung nasa aircon na lugar, ganyan. Tsaka pag ganitong malamig ang panahon, yes, gagamitin ko siya. Pero pag mainit, no. Regular price is $499. Sa price niya, medyo mataas yung expectation ko. Anyway, talagang na-deliver naman yung maganda naman talaga yung finish at saka yung claims niya na poreless. Until now, poreless pa rin. Satin, smooth looking skin talagang. Yeah. Yes, it's long lasting. Overall, I like the foundation, the powder. Walang X factor eh. Alam niyo yun. Hindi ako masyadong na-impress sa kanya. That's it, guys. Sana nakatulong itong review ko. If you wanna share your experience, kung nasubukan niyo na siya, feel free to comment down below para makatulong din sa iba. Don't forget to give me a thumbs up kung nakatulong ha. Maraming salamat po. Good night. Ay, good night. Wala sa sarili si ate, pagod na. See you again on my next video. Bye!